nagbunyi ang mga DDS. Sabi nila, o nakita nyo na, kapatid na mismo, kumalas sa alyansa. So masisisi ba natin si Sara Duterte na kumalas sa Unity? Itong kapatid nga mismo kumalas sa alyansa ng kanyang kapatid. Susumpa ng ibang DDS. Umpisa na yan, dalawa na sila. Si Amy Marcos at si Ping Lacson. Dalawang mag-i-independent. Sino pa ang susunod? So itong mga DDS, hindi na po nag-iisip talaga. Basta makapagpakalat lang sila ng fake news. Dahil alam nila, meron at meron maniniwala. Pero hindi tulad ni Amy Marcos na siya ay tatayong independent at kumalas sa alyansa ni PBBM, iba po ang kaso ni Ping Lacson. Basahin po natin yung balita. Malamang sa balitang ito, kumuha ng fake news itong mga DDS. Sabi kasi dito, Lacson running as independent candidate. Naku, independent na rin pala si Ping Lacson. Katatapos lang i-endorse ni President Bongbong Marcos, kumalas kagad. Nag-independent kagad. So ito mga naniniwala at hindi na nag-iisip, bentang-benta itong pinapakalat ng mga DDS na fake news. Then totoo nga, si Lacson will be running as independent candidate. Pero ito po ang sinabi ni Ping Lacson. I am running as an independent candidate, not being a member of a political party. I am a guest candidate of the Nationalist People's Coalition, which is part of an alliance of 5 major political parties. Ano po ba yung 5 major political parties na sinasabi ni Ping Lacson? Ito pong alyansa na ito consists of the Partido Federal ng Pilipinas, the National Unity Party, Lakas CMD, Nationalista Party, and the Nationalist People's Coalition. Lacson, who ran as an independent presidential candidate in the 2022 polls alongside his running mate, former Senate President Tito Soto, earlier told GMA News Online that he decided to move on and look forward to what he can contribute in addressing the country's problems. Ito po ang sabi ni Ping Lacson. Make no mistake, I am proud to be part of a grand alliance of our country's 5 major political parties. I have no doubt in my mind that should I win next year, President Marcos fully recognizes my consistent role as a fiscalizer guided only by our shared motto. Ang tama ay ipaglaban, ang mali ay labanan. So, dun po sa mga nagpapakalat ng fake news na kumalas na si Ping Lacson sa Grand Alliance ni President Bongbong Marcos, make no mistake because Ping Lacson is proud to be part of the Grand Alliance. Alliance nga So, kung may mga political parties na kasama, meron din mga independent candidates dahil yun ang tinatawag na alyansa. So, hindi tulad ni Amy Marcos na talagang kumalas at nagiging independent at hindi na siya magiging part ng alliance na to, iba po si Ping Lacson. Kaya doon sa mga nagpapakalat, magpakalat pa rin kayo. Kayo na lang naman ang naglolokohan. Nakita niyo itong mga DDS na to? Basta makapagpakalat lang ng fake news, kahit na mabubuko sila, kahit na alam na madaling i-debunk yung kanilang mga fake news, sige pa rin sila. Bukod dito sa sinabing kumalas na si Ping Lacson sa alyansa, meron pa po silang isang pinapakalat na balita. Porque hindi nagtagumpay at na-confirm na yung polvoron video ni President Bongbong is a fake, ito naman ngayon ang kanilang pinapakalat. Nagkaroon daw ng abutan ng white substance sa isang public event ni President Bongbong Marcos. Ito po yun. So, kung gagamitin nyo yung mata nyo, hindi po white substance, hindi po pulburon yung inabot kay President Bongbong Marcos.
ito po ang inabot sa kanya. Yun po yung PIN ng Partido Federal ng Pilipinas. Ito po yan. So kahit na i-zoom in ninyo yung video, makikita ninyo na ito po yung inabot kay Bongbong Marcos. Ano ba kayo? Ang kikitid ba talaga ng utak ninyo? Basta makapagpakalat lang kayo ng fake news. Eh sino bang inuuto nyo? Kayo na lang na mga DDS, yung mga kapwa nyo supporter, ang naniniwala sa kalokohan na to. Doon na lang sa fake polvoron video, na unang pagkita mo pa lang doon sa video, alam na po natin na peke yon. Ito pag pinanood mo at i-zoom in mo lang, makikita mo na hindi po white substance yun, kundi yung PIN ng partido ni President Bongbong Marcos. At hindi ba kayo nag-iisip? Ganun na ba kayo katanga para isipin ninyo na doon mismo sa isang public event kung saan napakaraming tao, meron mag-aabot ng polboron kay President Bongbong Marcos at tatanggapin naman ni Bongbong? Hindi ba nakakatawa na lang kayo mga nagpapakalat ng fake news? Ano ang napapala ninyo sa pagpapakalat ng maling impormasyon at ng maling balita kahit na alam nyo naman na mali na yung pinapakalat ninyo? Ganun ba talaga mag-isip ang mga DDS, lalo na yung mga vloggers ninyo? Abay, kung titignan mo yung mga nag-share nitong video na to at sinabing nagkaroon daw ng abutan ng white substance o ng polvoron, iisipin mo naman na mukhang matitino naman to mga to. Mukha naman mga may pinag-aralan. Pero, bakit sila naniniwala sa isang kasinungalingan para lang makapagpakalat ng fake news? Ay, teka muna. Hindi pala lahat ng DDS vloggers ganun mag-isip. Dahil meron po akong nabasang isang post ng isang DDS vlogger. Ang pangalan po niya ay Pebbles Talakera, isang DDS vlogger. Ito ay pahayag ng isang DDS vlogger matapos ang pagpapakalat ng mga kapwa niya DDS na may inabot daw umanong droga kay PBBM. Sabi po ni Pebbles Talakera, doon sa mga nag-share ng video, yung mga DDS na may inabot kay BBM, wag tanga ha. Mga adik sa eskinita nag-aabutan para hindi makita, tapos mag-aabutan sa harap ng media. May natitira pa palang matino na DDS vlogger na alam na masyadong obvious na fake yung ibabalita. Sa bagay, kung yung ang polvoron video, pinaniwalaan ng mga DDS vloggers kahit na alam nila, deep inside them, na peke yung video, para lang makapagpakalat. Teka muna, may quota ba itong mga DDS vloggers na to? Na kailangan ang quota nila maka 100 fake news sila. Kahit na napakadaling bukuhin ang kanilang mga pinapakalat. Makinig kayo dito kay Pebbles Talakera. Huwag yung pakalat lang ng pakalat ng fake news. Kayo ang nawawalan ng kredibilidad. Sa bagay, ako may nababasa na ako mga post ni Pebbles Talakera na binabanatan niya yung mga kapwa DDS niya. Pag-usapan po natin yan sa next video. Na ang sabi naglalaglaga na daw at nag-aaway-away na yung mga DDS vloggers. Pero mabalik tayo dito, totoo naman yung sinabi ni Pebbles, kung yung mga adik nga sa mga eskinita nagtatago para hindi makita na nag-aabutan sila ng droga. Tapos ito, harap-harapan sa media, mabuti na lang at nung inabot yung PIN, naka-open palm siya para makita yung inabot. Paano kaya kung nakatikom yung kamay niya? Di lalo kayo nagduda kung ano yung inabot kay President Bongbong Marcos. Ay, nako, kawawa naman yung mga DDS vloggers. Makapagpakalat lang talaga ng fake news, wala na silang kahihiyan. Kahit na napakadaling i-debunk yung kanilang ikinakalat as long as ginagawa nila yung trabaho nila para siraan si President Bongbong Marcos. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.